Yan. Praise God, palakpakan po natin si Lord. Pwede po ba bago tayo mag-start, tayo muna po tayo, manalangin tayo. Let's pray. Lord, salamat Panginoon sa araw na ito. Humihingi po kami ng tulong, awa, grasya, Panginoon. Sa oras na ito, nais po naming makatagpo mo po kami, Lord, sa pamamagitan ng salita mo dahil ang salita mo ay buhay, nagbabago, nagbibigay kalakasan, nagpapalaya, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na ang bawat isa sa amin na naririto ay personal mo pong katagpuin, Panginoon. Kung sino man po sa amin ang nangangailangan ng tulong ngayon, physical, Panginoon, may nangangailangan ng kagalingan, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na ikaw po ang magbigay nito, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na matransform po ang buhay namin, Lord. Dalangin ko rin, Panginoon, na magbigay kapurihan lahat ng maririnig at gagawin namin ngayong oras na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sige, bago po tayo makaupo, apiran mo muna yung katabi mo, sabihin mo, bati tayo. Happy Sunday. Ayan, praise God sa buhay mo. Sige, pag naapiran mo na sa muka, pwede na maupo. Praise God. So, bagong series at napakaganda nitong series na to. Ang sabi nga ni Pastor John, nung time na binibriefing niya kami dito sa series, magiging marubdob at makabagbag damdamin tong series na ito. And I agree kasi butas yata yung bubong namin, talagang tululuha ko habang ginagawa ko to. At hindi naman to para konsensyahin yung mga tatay o mga anak, kundi para itama ang pagtingin natin sa mga tatay natin. Amen? So, ang series natin ngayon is all about Father's Love. Yan. Father's Heart pala. Mali pala yung love. Sa preaching yun. Father's Heart. Sorry. Kahit pastor nagkakamali. Yes, the best. Kahit pastor talaga nagkakamali. Yes! Nahawa na ako sa mga ka-network ko. Puro kakuloko yan. Okay. So, the Father's Heart. So, marami sa mga tatay natin may mga dinadalang sugat sa puso. At hindi natin yan nakikita dahil sa maling pagkakaunawa sa isang tatay. Pero totoo, kung titignan lang natin gaano ka-perpekto ang tatay natin sa langit, iba at mag-iiba rin ang tingin natin sa tatay natin dito sa lupa. Amen? So, bago po ako magsimula, pakitaas nga yung kamay ng mga tatay dito. Mga biological, earthly father, sige, pakitaas ang kamay. Yun. Yung mga spiritual father, pakitaas ang kamay. Yan. Wala na? Nag-espiritu na? Okay. So, ang title ng aking naka-assign sa akin naman ay The Father Who Accepts. Ang tatay na tumatanggap. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, tatanggapin na kita? Ayan. Ganito po yun. Kapag naririnig natin ang salitang Father, iba-iba ang pumapasok sa isip natin. Para sa ilan, ito'y yung mga tatay, mapagmahal. Stricto. May mga tatay na ang tingin natin overprotective. Meron naman, tatay ko, sugarol, babaero, sumakabilang bahay. Di ba? Kasi iba-iba ang tingin natin pag sinabing tatay. Pero, ito yung realidad. Yung karanasan natin sa ating mga earthly o biological father ay madalas nakakaapekto sa pananaw kung paano naman natin tinitignan o makikita ang Diyos Ama natin. Kapag mapagmahal ang Ama, kapag madaling makita ang pagmamahal, kapag mapagmahal ang Ama, madali natin nakikita. Yan, bro. Thank you. Alam mo na, Coke dapat eh. Sigaw kasi ko na sigaw kahapon eh. No? Kaka-yes the best eh. Yes the best. So kapag mapagmahal ang tatay, madali mong makita o maunawaan na ang Diyos Ama natin mapagmahal din. Pero kapag kabaligtaran, ang nakikita natin, bakit ganun yung tatay ko? Ganyan ba ang Diyos? Ang una natin maiisip mo kung pinabayaan na ako ng Diyos kasi ito yung tatay ko eh. Kapag absent yung tatay, absentee na father, abusive, nagiging emotional available, minsan nagdadalawang isip tayo na
paano pa ako maniniwala sa Diyos kung ganito lang din naman yung kalagayan ko sa tatay ko? Amen? Merong research akong ipapakita. Salamat sa buhay ni Pastora MJ dito sa research na to. Siya yung nag-research nito para sa akin. Hindi, shinare ito ni Pastora MJ sa amin noong Thursday. Global statistics. So, ito yung overall abuse rates na galing sa WHO. WHO. Sabi mo, WHO. Sa World Health Organization. May ilang research na tungkol sa karanasan ng mga bata sa kanilang ama. Number 1 dyan is psychological aggression. Ayon sa ilang pag-aaral, hindi lahat ng bata ay lumaki na magandang karanasan sa kanilang tatay. Psychological abuse or emotional hurt. Yan yun. Approximately 63%. 63% ng mga kabataan o mga bata ay nakaranas ng psychological or emotional hurt mula sa kanilang ama. Maaring hindi ito physical na pananakit, pero kasama rito yung masakit na salita, palaging panlalait o pangmamaliit, pangiinsulto o walang emotional support. Me, myself, sa mga nakakakilala sa akin, sa mga narinig na to sa life retreat, kinikwento ko to madalas na ako mismo, naranasan ko to before sa tatay ko, pero ngayon bati na kami ng tatay ko, close kami ng tatay ko. Kasi sinabihan niya ako ng tumataginting at malutong na bobo. So, tumatak siya sa akin mula 4th year hanggang makagraduate ako ng college. Laging mainit ang ulo ng tatay ko sa akin, hindi ko alam magkamukha naman kami. So, siguro pag nakikita niya, nakakainis yung mukha na to So, next naman is physical abuse. Tinatantsyang 73% or, sige next bro. Ay, andyan na pala. Sorry. 37% baligtad. Physical abuse or physical na pananakit, 37% ng mga bata nakaranas ng physical na pananakit mula sa kanilang ama sa ilang bahagi ng kanilang buhay. Pwede na batukan, nakutusan, na sino na na sampulan sa patilya. Nakaka-relate ba yung mga boys dyan? Ginaganon, di ba? Pinapalo kami. I remember, ang tatay ko hindi po mapanakit. Pero masakit magsalita. 2 beses lang ako napalo ng daddy ko. Una, dahil na-shoot yung kapatid ko sa basurahan. Sa sunugan ng basura, pinaakyat ko doon yung kapatid ko. Siyempre, maliit pa siya, 2 years old, 3 years old. Inakyat ko siya doon, tapos nahulog siya sa kabila. Kasi kailangan namin mag-over the backhood. So, nag-over the backhood. Nahulog doon yung kapatid ko, umuwi siya. Mabaho na, madumi pa. So, napalo ako doon. Kasi responsibility ko yung kapatid ko. Number 1. Number 2, dahil yung pinaka-ayaw na ayaw ng tatay ko magsinungaling. Nung unang panahon, wag nyo nang tanungin anong taon. Nung panahon namin, 6 p.m., kailangan nasa bahay na. Nakapaghinaw ka na. Alam niyo hinaw? Nakapaglinis. Tapos nakapagpalit ka na ng damit, tapos may polvo ka na sa leeg. Para pag kinis ka ng mama mo, bango ng anak ko. Hindi amoy paumbong, hindi amoy dato puti. So, kailangan ganun na. 6:30, nakita namin ng kapatid ko yung daddy ko. Naalala ko pa na, nakabrief ako, nakasando ko. So, bata pa kasi kami noon. Lapit kami, nagmano kami. Tapos, nakita ko meron na siyang sinelas. Alam na, nauna. Kasi before kami, yung mga kabataan, nung panahon ko, kapag darating yung nanay or tatay, nagmamano kami, nagkikiss kami. Tapos, nagdadala kami ng sinelas. Binibigay namin sinelas sa kanila. Ganun kami sa bahay na. Probinsyano po ang mga magulang ko, kaya ganun po yung palaki sa amin. So, sabi ng daddy ko, anong oras kayo umuwi? Sumagot kami. Kanina pa po. At doon na nagsimula ang hazing sa bahay. Sabi ko nga, 2 beses lang ako napalo ng tatay ko, pero talagang bumakat. Isang palong malakas talaga. Bumakat talaga siya. So hanggang ngayon, hindi, wala naman na. Hindi, ibig sabihin, hanggang ngayon, naaalala ko kung paano yung, ganun ka-disciplinary rin yung tatay ko. Hindi related ang physical abuse sa discipline. Magkaiba po yun. Pero pag sumobra yun, yung number 3 ang problema, yung severity. Sabi dito, 50% are severe physical. Yan, physical abuse. To the point na, to the point na meron ngang napapatay pa
Dahil talagang nasobrahan. Wala pa naman ako yatang matandaan na dahil sa pero may mga nabalitaan na tayong ganun, di ba? Napatay ng sariling tatay. Ganyan yung problema kapag walang father figure, mali yung father figure o nasa maling kalagayan ang tahanan. Tingnan natin yung next part ng research, yung biological father versus other male caregivers. O yan. Biological fathers versus father figures. The risk profile for children varies significantly depending on male caregiver in the home. Biological father, sinabi dito, yung totoong tatay, sa dami ng bilang, mas marami ang naitalang kaso na may kinalaman sa biological fathers dahil sa kadalasan sila yung kasama sa tahanan. So, physical abuse and verbal abuse, sila. Pero ipinapakita rin sa pag-aaral na mas mababa ang posibilidad ng matinding pang-aabuso kumpara sa mga hindi biological na lalaki sa bahay. Ano ibig sabihin nito? Diyan papasok yung mga stepfathers, mga boyfriend nung nanay or ka-live-in nung nanay. Mas mataas naman ang risk para sa mga bata na nakatira kasamang stepfather, boyfriend ng nanay o ng kanilang ka-live-in ng kanilang ina. Sa katunayan, kumulang 82% ng mga kaso ng physical abuse and sexual abuse may kinalaman sa non-biological male caregivers or mga tatay. Nauugnay sa stepfathers or live-in partners yung mga ganyang case. So, meron akong, ako at saka si Pastor Leo, na-invite kami before sa school nila, Katya, at ang mga naging delegates namin, life retreat yun eh. Ang naging mga delegates namin, mga bata. Mga bata, mga sexually and physically abused. So may mga rules doon. Ako nga nagkamali doon eh. Hinawakan ko sa ulo yung bata. Parang tinap ko, ginanon ko sa ulo. Bawal yun. Kasi meron silang mga pinagdaraanan na baka makapag-remind sa kanila na kung ano ang nangyari sa kanila. So, doon ko mas lalong naintindihan yung effect kapag walang tatay sa loob ng tahanan. At makikita rin natin yan sa mga stories sa Bible, kapag walang father figure, walang talagang nagtatay o naging ama, ang bayan o ang isang lugar, kaguluhan ang nangyayari. Pero nung time ng patriarchs, Abraham, Noah, Israel, Jacob, mga patriarchs yan, merong direksyon. Pero dito ngayon, tinitignan, pinapakita sa atin, ito na yung katotohanan ngayon. Ngayon, hindi naman ibig sabihin nito, ganyan lahat ng tatay ngayon. Marami rin sa atin mga tatay o mga ama, mga tapat naman, tapat, mapagmahal, ginagamit ni Lord upang hubugin ang pamilya nila. Marami example niyan sa mga pang-umaga, yung mga nandito. Kanina nga, example ni Brian, yung tatay niya. Pinag-pray siya talaga ng husto. Alam niyo po, si Brother Darwin, nag-testimony na siya dito before. May pagka-makulit din tong mama na to. Ngayon, nung binago siya ni Lord, isa sa una niyang inilapit yung kanyang pamilya, yung kanyang mga anak. Kasi single na si Brother Darwin, di ba? Available pa ba? Ay. Mali yung tanong. So, isa yan. Si Pastor F. Nakita nyo naman paano sila magtulong ni Pastora MJ. Si Pastor F, pagka bumaba sila alam na, di ba? May alarm. Di ba? So, nakikita natin si Mark, yung mga tatay na nandito ngayon, may mga ganyang tatay. Pinapakita lang nitong research na to, na sa kabuuan, may mga tatay na hindi talaga tama ang fatherly figure nila. Kung totoo man yung mga numbers na yan, ipinakita lang dito na hindi lahat ay nagkakaroon ng magandang experience sa kanilang mga tatay. Meron ba dito? Hindi, wag na. So, pero salamat sa Panginoon dahil ang ating pagkakakilala sa Ama sa Langit ay hindi nakabatay sa kung paano natin o ano ang karanasan natin sa Ama natin dito sa lupa. Amen? So maraming nabigo, maaring nabigo tayo ng mga tatay natin dito, pero ang Diyos natin sa langit hindi nagbago. I remember nung time na nakapag-life retreat ako, isa sa unang merong activity nun talaga, isusulat mo yung mga taong nakapanakit sa'yo. Isang pangalan yung napakalaki sa akin. Oscar.
Yan pangalan ng tatay ko. Sinulat ko. Tapos sinusulat ko pa lang, naiiyak na ako. Naiiyak na ako. Dahil, yun yung naging abuse sa akin nung time na yon. Pero ngayon, sobrang okay na kami ng tatay ko. So ngayon, para mas maunawaan natin, buksan natin yung ating Bible, Romans 8:15-16 at Galatians 4:4-7. Ano ba yung nais ipahayag ng Diyos sa atin ngayong oras na to? Sa Romans 8:15-16, the Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him, we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Anak na tayo ng Diyos ngayon. Galatians 4, but when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer slave, but God's child, and ba? Since you are His child, God has made you also an heir. Hindi ka lang ginawang anak ng Diyos. Ginawa ka pa niyang tagapagmana. At itong pagiging tagapagmana na to, reminder lang po na kasama dito yung glorious and suffering ni Jesus Christ. Okay? Hindi porket anak na tayo ng Diyos, inampun na tayo ng Diyos at itinuring tayong anak ng Diyos, exempted na tayo. Kasama po tayo sa mga paghihirap. Pero ang maganda nun, kasama natin si Lord sa mga paghihirap na pagdaraanan na at katagumpayan. Amen? Ngayon, para mas maunawaan natin, bigyan natin ng cultural and historical background. Nung panahon ng Roman Empire, ang adoption ay isang legal at seryosong proseso. Katulad pa rin ngayon, may proseso. Napakahirap ng proseso nun. Kaya, ang isang adopted child, son or daughter, binibigyan niya at tinatanggap yan sa isang pamilya with full rights, new name, bagong pangalan, may parehong karapatan sa mga natural na anak. Try to imagine that. Ito pa yung maganda. Ito pa, sino pa gusto magpaampon? Sabi dito, yung mga dating pagkakautang o mga baggages nun, nawa-wipe out na. At ganun din yung ginawa ni Lord sa atin. Nung tinanggap tayo ng Panginoon bilang anak niya, nung tayo'y inampun ng Diyos, sabi mo nga sa katabi mo, ampun ka rin pala ni Lord. Okay? Binigyan niya tayo ng pamilya, binigyan niya tayo ng pangalan, binigyan niya tayo ng identity, binigyan niya tayo ng kalayaan sa mga pagkakautang. Ganun ang ginawa ng Diyos Ama natin. Kaya nung sinabi ni Pablo, ni Apostol Pablo, na tayo adopted to sonship, hindi ito basta-basta membership, ito ay full acceptance at complete belonging, and at the same time, permanent identity. Alam niyo po, nakakalungkot lang. Isa sa mga nakakalimutan natin, tayo pong mga Kristiyano, ang madalas makalimutan natin, anak tayo ng Panginoon. Every time na nagkakaroon tayo ng problema, every time na hindi natin maramdaman yung acceptance, nakakalimutan natin na inaccept na tayo, tinanggap na tayo ng Diyos at anak tayo ng Diyos. Yan yung madalas sa atin nakakalimutan. Kaya kung minsan, kapag feeling alone ka, feeling left out ka, akala mo, mag-isa ka na lang. No. May tatay ka pa. At promise niya sa Bible, He's the father to the fatherless. Kapag feeling mo, yung tatay mo, iniwang kayo, sinaktan yung nanay mo ng ibang babae, gumawa ng ibang pamilya, may tatay ka pa rin. Dahil kapag tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo, kumpleto ang pamilya mo. May tatay ka. Amen? Sa mga binasa natin mga verse o talata sa Tagalog, sinulat ko pa talaga, di ba? Makikita natin yung tatlong mahalagang katotohanan tungkol sa mga tatay natin o tungkol sa ating Ama sa langit na tumanggap sa atin. Tatlong bagay na ginawa ng Diyos para alisin tayo sa pagiging spiritual orphan o pagiging ulila
papunta sa pagiging anak. Amen? So makikita natin, the Father who accepts us, adopts us. Ang tatay na tumanggap sa atin, inampun tayo, tinanggap tayo. Mula pagiging alipin, papunta sa pagiging ganap na anak ng Diyos. From slavery to sonship. Yan ang pinapakita dito sa Romans 8:15. The Spirit you receive does not make you slaves. Hindi para gawin kayong muling alipin, so that you live in fear again. Rather, rather the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. Ang Spirit ng Diyos binigay sa atin at nagpaalala sa atin na anak na tayo ng Diyos. Kaya nga, sabi, and by Him, we cry, Abba, Father. Pwede na daw tayong tumawag sa Kanya ng Ama. Sa Galatians 4, verse 4-5, but when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Paulit-ulit na sinasabi, we are adopted by God through Christ. Amen? Hindi tayo naging anak dahil mabuti tayo o mabait tayo. Tandaan po natin yan. Hindi yan ang dahilan kung bakit tayo tinanggap, inampon at tinuring anak ng Diyos. Hindi tayo naging anak ng Diyos dahil karapat-dapat tayo. Naging anak tayo dahil pinili tayo ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos na ampunin. Alam niyo kung titignan nga natin dito sa kagandahan ng adoption ng Panginoon, yung mga natural na anak, hindi yan pinili. Ibinigay yan ng Diyos sa mga magulang. Pero yung adopted, ang Diyos mismo ang namili sa'yo. Ang Diyos mismo ang nag-handpick sa'yo. Ganong katindi. At kung minsan, yung adopted sons and daughters, mas nakakakuha pa nga ng magandang favor. Amen? So, huwag ka malungkot kung ampung ka. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka malungkot. Ampung ka naman ni Lord. Ang adoption, makinig, ang adoption, hindi lang rescue mission. Ito ay relationship restoration. Dahil napahiwalay tayo sa Diyos. Remember sin? Ang kasalanan na naghiwalay sa atin sa Diyos. Kaya nga, nung time na inampun na tayo ng Diyos bilang anak, nanumbalik ang relasyon natin sa Kanya. Hindi lang tayo inilabas ng Diyos sa kasalanan, ipinasok pa niya tayo sa Kanyang pamilya. Ganun ang plano at ganun ang puso ng Diyos. Pagkatapos ako, inilabas sa kasalanan, ipinasok naman niya tayo sa Kanyang pamilya. Kaya ako, nung binabasa ko to, so ang ibig sabihin, walang apo si Lord. Puro anak. Dahil ginawa niyang anak. Amen? So walang apo dito. Lahat tayo anak. Amen? Ang salitang redeem, kanina nabasa natin sa Galatians, ang salitang redeem na nabasa natin, nangangahulugang binili upang palayain. So, nung time ng mga Romans, kapag kami kailangan silang slave, pupunta sila sa agora. Agora means market. May binibili doon na mga slaves at gagamitin ng master sa kung saan at kung paano niya gusto itong gamitin. Ganon ang ginawa ni Lord sa atin. Binili tayo sa market of slaves, pero iba ang ginawa ng Panginoon. Pinalaya niya tayo. Binigyan niya tayo ng family, binigyan niya tayo ng identity, na wala na makakapag-question, sino ka ba? Ngayon, pwede mo na sabihin, anak ako ng Panginoon. Ang problema, yung iba, anak ako ng Diyos. Bakit? Sumobre, di ba? Bukas, mahahati ang dagat uli. Kaso, pa-diagonal. Si Moses, pa-vertical eh. Sumobra naman yata yan. Iba topak na yun, di ba? So, binayaran ni Jesus ang halaga ng kalayaan natin para makapasok tayo sa pamilya ng Diyos. Makinig po tayo dito. Hindi namatay si Jesus para lang patawarin ka. Kasama dito ang panunumbalik ng relasyon natin sa Diyos para maging parte tayo ng pamilya ng Diyos. Dahil ang krus ng Panginoong Jesus, hindi lang nagbukas ng pintuan ng kapatawaran, binuksan din ito ang pintuan ng pagiging anak. So tayo, nung namatay siya sa krus,
Namatay siya sa krus, napatawad tayo, yes. Binigyan tayo ng bagong buhay, yes. Pero binalik din tayo sa relasyon natin sa Diyos. May reconciliation, may restoration ng relationship. Amen? Ngayon, para sa mga biological fathers, para sa mga earthly fathers, ang mabuting ama, hindi lang provider. Hindi lang, kasi ang idea natin, pag tatay ako, kailangan ko magtrabaho para may pangtusto sa pamilya, haligi ng tahanan, sabi. Dapat ang mga tatay, siya yung unang-una nagbibigay ng belongingness sa mga anak niya, sa pamilya niya. The father who accepts, adopts. Yun yung pinapakita dito. Ang tahanan dapat maging lugar kung saan mararamdaman ng mga anak, ng asawa, ng pamilya na kahit nagkamali ako, mahal pa rin ako ng tatay ko. Na kahit ganito ako, tanggap ako ng tatay ko. Dahil ganyan ang puso ng Diyos. Tumatanggap. At ebidensya niyan tayo. Ebidensya niyan tayo. Dahil sa sobrang kulit natin, tigas ang ulo natin, hanggang ngayon, anak pa rin tayo ng Diyos. Amen? Ngayon, para sa mga spiritual father, sa ating mga nagdi-disciple, mga nagpapastor, mga mentor, mga leader, hindi sapat yung magtuturo ka lang. Hindi sapat yung head knowledge lang ipinapasa mo sa dinidisciple mo. Kailangan maramdaman ng dinidisciple mo, nakabilang siya sa pamilya ng Diyos. Hindi lang siya basta estudyante na kailangan turuan at mag-exam at magpatunay na karapat-dapat siya. Iparamdam natin na kasama siya sa pamilya ng Diyos. Hindi tayo gumagawa ng barkadahan, samahan, o sariling kaharian. Nagpapalaki tayo, nag-aalaga tayo ng mga kapwa-anak natin ng Diyos. Yan po ang discipleship. Kung tayo inampon at ginawang anak ng Diyos, ano naman ang kasunod? Ano yung next? Hindi lang tayo tinanggap sa kanyang pamilya, binigyan niya pa tayo ng access sa puso niya. Dahil kaya at pwede na tayong dumiretso ngayon sa tatay. Amen? Ito classic na story to. May isang bata umakyat sa yung pinaka-tuktok ng building, dun sa office ng presidente ng kumpanya. Pagkatok niya, sabi nung dalawang guard, bakit nandito ka? Bata ka, hindi ka pwede dito. Kasi andito kasi kakausapin ko yung tatay ko. Sino ba tatay mo? Tatay ko yung presidente. So pinapasok siya. How much more kung tayong mga anak ng Panginoon, tayong anak ng Diyos, may access tayo. Nung time na si Jesus Christ nakapako sa krus, remember nung napunit yung tela na nagse-separate sa place ng holy to the holy of holies, yung pagkakapunit na yon na napakakapal, yon ang tinatawag na access granted. Pwede na tayong dumiretso. Ikaw bilang anak, pwede ka nang dumiretso. Amen? Kaya nga tayo, hindi na tayo nananalangin kung kani-kanino, diretso na tayo sa pamamagitan ni Kristo. Amen? So, pangalawa, Father who accepts us, adopts us. Number 2 is, assures us. From fear to intimacy. Dati takot tayo. Sinabi nga sa Romans 8:15-16, the Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Hindi po yan sa Tagalog, basahin natin. At ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sa halip, sabi mo sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos ngayon. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. Binigyan ka na ng karapatang tawaging Ama. So, hindi lamang sinabi ng Diyos na anak niya tayo. Ibinigay niya rin ang banal na Espiritu upang patuloy na ipaalala sa atin na tayo ay kanyang mga anak. Every time na malilimutan mo na anak ka ng Diyos, the Spirit, the Holy Spirit reminds you na anak ka ng Diyos. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan na ipaalala ito sa iyo. Amen? Hindi si Pablo ang nagpatunay na anak tayo ng Diyos, kundi ang banal na Espiritu mismo ang nagpapatotoo nito sa mga puso natin. Amen? So ano ba yung meaning ng Abba? Kanina pa natin nababasa yan. The meaning of Abba is an
Aramaic term representing deep affection and closeness. It carries the idea of intimacy, trust, and dependence. Sa Mark 14:36, even Jesus called him Abba. Sabi, Abba Father, He said, everything is possible for you. Alam niyo po, marami sa atin, sample, si Brother JC. Pwede naman si mga tatay dito, si Brother JC, si Brother Darwin, si Pastor F, si Mark, pwede natin silang tawaging daddy. Pwede natin silang tawaging tatay. Kasi nakikiuso lang tayo. Tatay. Di ba? Daddy. Ganyan. Pero iba pa rin yung may relasyon. Kaya mo siya kayang tawagin. Way back 2008, story uli. Way back 2008, around July, na-meet ko si Pastor Jan. 2008. Sa mga hindi nakakakilala kay Pastor Jan, meron ba hindi nakakilala kay Pastor Jan? Senior pastor natin. Hindi nyo kilala? Wala nag-react. So, way back 2008, July, nakilala ko si Pastor Jan. So, fast forward, December 2008 uli, nag-life retreat ako. Prinases niya ako. Nung una, nahihiya ako kasi malaki problema ko sa tatay ko eh. Hindi ako tumatanggap ng mga father figure sa akin. And then, after ko mag-life retreat, mas naunawaan ko yung fathering ng Panginoong Diyos na nakita ko kay Pastor Jan. Na nagkaroon ng resemblance, na mirror ni Pastor Jan yung love ng Father sa akin na kailangan ko that time. That's why nakatulong yun para maging okay kami ng tuluyan ng tatay ko. Ngayon, si Pastor Jan, from tawag ko sa kanya, Pastor, kaya ko na siyang tawagin bilang tatay. Tatay, daddy. Kung maririnig niyo minsan tawag ko dyan, daddy. Ganun ang tawag ko kay Pastor Jan. Kasi meron na kaming intimate relationship. Pero yung iba sa atin dito, anong tawag kay Pastor Jan? Pastor, di ba? Yun, parang hanggang dun lang. Pero pag habang tumatagal, lumalalim, nakakaya natin siyang tawaging tatay. Naaalala ko nga, nung yung mga life group ko, matatagal na sa akin. Yung iba, tinatawag ako, si Jason, tawag niya sa akin, Paps. Kasi nga, parang tatay-tatayan niya na daw ako. Walang nagsabi sa kanya na dapat tatay-tatayan mo. Wala. Naramdaman niya yon na nagiging tatay na ako sa kanya. At ganun din yung naramdaman ko rin kay Pastor Jan noong time na yon. Ngayon, yung salitang Aba, balik tayo sa salitang Aba, katumbas yan ng relational term na kaya mong sabihin with confidence sa isang tao, sa biological father mo, or even sa spiritual father mo, o kahit sino pa na tao na tumayong ama sa'yo. Nare-reflect niya sa'yo ang totoong idea or image ng Diyos sa buhay mo. Because of Jesus Christ, we enjoy the same access to the Father. Kaya natin kayang tumawag sa Diyos bilang Ama. Kasi minsan, ito aminin natin, kilala natin ang Diyos. Amen? Ang kaso, alam lang natin, ang Diyos kailangan natin sundin. Alam natin, magagalit ang Diyos sa kasalanan. Alam natin, ang Diyos palautos. Yun lang ang alam natin. May mga do's and don'ts. That's not relationship. That is religion. Kapag alam lang natin yung mga do's and don'ts, ito yung dapat gawin at hindi dapat gawin. Religion yun. Pero hindi dun after ang Panginoon. After ang Diyos Ama natin sa relationship, na kapag nakilala natin siya bilang Diyos, dapat makilala rin natin siya bilang tatay natin. Amen? Malinaw sa atin na hindi lang siya Diyos, Ama rin natin siya. Kaya every time we pray, Father in heaven, nasasabi na natin with confidence, yun ang ginawa ni Jesus Christ. Binigyan niya tayo ng access para makausap natin ng gano'n ng Panginoon. Amen? The Father is not looking for perfect performance. He desires personal relationship. Hindi mo kailangan galingan tumugtog, kumanta, mag-preach, magturo, mag-life group para lang tawaging anak o para lang tanggapin ka bilang anak. Hindi ganon. Relationship. Sabi mo nga sa katabi mo, relationship. Huwag kung kani-kanino, alam mo lang kasing relationship, jowa, nangaanok ka eh. Tingnan mo yung kaibahan. Tingnan natin yung kaibahan.
Ang alipin, nabubuhay yan sa takot. Nabubuhay sa takot, kailangan niya i-prove ang sarili niya. Bawal siya magkamali. Takot siya maparusahan, takot siyang itakwil o i-reject. Pero ang anak, nabubuhay siya sa relasyon. Tatay ko yan na kahit alam niya magkamali siya, anak pa rin siya. Dapat ganun ang nararamdaman natin ngayon. Hindi ka lang nakapag-devotion, gusto mo nang umalis ng church kasi feeling mo galit na agad ang Diyos sa'yo. Aminin mo, kagagawa naman ng katamaran yan. Nakuha natin, may nakita akong isang post sa Facebook, multo. Sa Facebook ko man nakita yun. May nakaupong multo. Multo, engkanto, demonyo, tapos si Satanas. Tapos merong lalaking nadapa. Tapos dun sa bubble, sino kaya sisisihin niya sa atin? Gets? Nakukuha niyo yung picture na gustong i-convey nun, message na gustong i-convey, multo, engkanto, demonyo, at si Satanas. Ang ibig sabihin nun, wala tayong inaamin sa sarili natin, lahat isinisisi natin. Tapos, pati ang Diyos, hindi ako naiintindihan ni Lord. Kung alam mo lang, Lord, kailangan ko to. Kuha natin, kaya tayo nagkakaroon ng maling pananaw sa Diyos dahil may nakita tayong mali. At inirelate natin sa Diyos. Sinisipan natin ang Diyos. Kasi ikaw ito binigay mong tatay sa akin. Actually, nasabi ko yun Nasabi ko yun. Way back many years ago, nasabi ko yun. Bakit ba itong tatay na itong binigay sa akin? Aminin. Meron bang iba ganun din? Okay, wag nyo na dito aminin. Sa mga life group nyo na lang. Maraming mananampalataya ngayon, naglilingkod sa Diyos naglilingkod sa Diyos. Active sa simbahan, pero hanggang ngayon asal alipin, asal ulila pa rin. Laging takot, laging guilty, laging nag-aalala, baka galit si Lord at hindi na sila accepted ni Lord. Nakakabawas ba? Ganun lang ba ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Na kapag nagkamali ka ng maliit, tatalikuran ka na niya bilang tatay, ire-reject ka na niya bilang anak. Tandaan ninyo, ang kapalit ng pagiging ampun natin ay ang sarili niyang anak. Nung pinadala niya si Jesus Christ dito, John 3:16, binigay niya lahat, ang nag-iisa, ang bugtong, ang pinakamamahal na anak niya. Tapos ikaw, ang bilis mo magtampo. Tapikin mo nga yung katabi mo, tampo ka ng tampo. Kapag alam mong tinanggap ka na ng Diyos bilang anak, nagiging panatag ka. Dapat yun ang nararamdaman mo, kapatid. Ang alipin, nagtatrabaho para tanggapin. Ang anak, naglilingkod dahil tinanggap na. Amen? Sa 1 John 4:18, isa to sa paborito kong Bible verse, there is no fear in love, but perfect love cast out fear. Ang pag-ibig ng Diyos, walang kahalong takot at hindi nananakot. Instead, ang pag-ibig niya ang nagtatanggal ng takot. Amen? Sabi rin sa Hebrews 4:16, let us then approach God's throne of grace with confidence. Every time na haharap tayo sa Diyos, confident tayo, nahaharap tayo, hindi lang sa Diyos, kundi sa tatay natin. Na every time na nagpe-pray tayo, Lord, alam ko, Lord, nakikita mo ko, hindi lang bilang makasalanan, nakikita mo ko bilang anak. Amen? Para sa mga biological fathers, ang tahanan natin dapat lugar ng seguridad or security. Secured. Kapag ang mga anak natin natatakot sa atin, nasisiraan sila ng relasyon sa atin, may malaking problema tayo. Pero kapag alam niya na pwede akong lumapit sa tatay ko, safe lumapit sa tatay ko, praise God, kasi ganyan ang puso ng Diyos. Na every time lalapit tayo sa Diyos, alam natin hindi tayo mare-reject, instead i-accept tayo. Amen? Para naman sa ating mga spiritual father, dapat nagtatanim tayo ng confidence sa mga inaalagaan natin. Hindi tayo yung unang-una magko-condemn. Ano ba naman yun? Romans 6:23, hindi mo pa rin kabisado. 77 years ka na dito. Kuha natin, may mga ganun ba? Nararanasan natin yan. Hindi tayo yung dapat maging leader ng kinakatakutan. Instead, tayo yung leader na ready at willing malapitan ng members natin. Yung tipong gusto ko magsabi kay Pastor Eric, kila Kuya, kila Pastora, kila Pastor Jan. Gusto ko magsabi.
may experience ako. Lumapit kami ni Pastora Abby sa dati naming church para mag-confide na kami ay magkarelasyon na. It's so happy na bata si Pastora Abby. 2 years old pa lang yata si Pastora, girlfriend ko na. Hindi. Kidding aside, malaki po yung age gap namin. So, nagsabi kami, knowing na safe magsabi. Hindi po ako naninira. Safe magsabi. Ine-expect namin na i-cover nila kami sa panalangin, sa prayer, sa pag-iingat. Biglang ang ending, na DA kami. Hindi restoration, DA. Tinanggalan kami ng life group. Pinauupo ako sa harapan, tapos pag nagpipreach, ako yung example. In short, naging black sheep ako. Parang grabe. Gusto ko lang naman mag-honest. Ito yung kapalit. Parang ganun. Mga kapatid, hindi dapat ganun ang maranasan ng mga anak natin. Both biological children and spiritual children. Kailangan safe ang mga anak natin sa atin bilang mga tatay nila. Correction is necessary. Kailangan na ikinokorek pa rin natin, pero dapat maramdaman pa rin ng dinidisciple natin na kinokorek siya na may pagmamahal. Amen? Kaya, tanongin niyo ako, bakit matampuhin ang mga tupa? Bakit matampuhin? Gusto niyo real talk? Immature. Kapag mature na yan, hindi magtatampo, magpapasalamat pa yan. Tupa nga eh. Kaya nga puro milk pa eh. Baby pa eh. Di ba? Ang baby, konting pagkakamali mo, iiyak yan. Pero pag mature na yan, di na. Andiyan pa tayo? Oh, na-offend na naman kayo sa akin. Di ba? Praise God. So katulad ng Ama, dapat maging ligtas na lugar tayo, maging safe place tayo. Amen? Hindi nagtatapos dyan. Hindi nagtatapos sa pagtanggap ng Diyos sa adoption. Hindi rin natatapos sa assurance. May mas dakila pa dyan na binigay sa atin ng Diyos Ama. A Father who accepts us, adopts us, assures us, and number 3, the last point is, affirms us. Binibigyan tayo ng affirmation from orphan sa pagiging ulila papunta sa pagiging tagapagmana. Galatians 4:7. So you are no longer slaves, but God's child. And since you are His child, God has made you also an heir. Hindi ka lang ginawang anak. Hindi ka lang inampon, ginawa kang legal na anak. Hindi ka lang anak, ginawa ka pang tagapagmana. Ang ulila ay naghahanap ng identity. Pero ang anak, alam niya kung sino siya. So dapat alam na natin kung sino tayo. Na meron tayong mamanahin sa Diyos Ama natin sa langit. Amen? Dahil ang identity, hindi iniimbento, tinatanggap to galing sa Ama. Amen? Maraming tao, hinahanap nila ang identity nila sa pamamagitan ng success. Pag successful ako, may identity ako. Sa career, sa achievement, sa relationship, sa approval ng tao. Example ko nga kaninang umaga, magpapalit na ako ng Facebook, Instagram, and then magpapalit na ako ng TikTok kasi konti yung followers. May na-post ako dyan, nabash ako dyan, magpapalit ako. Hindi ganun. Amen? Andiyan pa tayo? Sorry sa mga kakapalit pa lang, yung mga nag-a-add sa akin dyan, bagong account ba yun? Dito na lang i-add kong account, baka makita ni Pastor dati, nag-iinuman kami. Hello, tanongin niyo si Pastor F, nagsisend pa sa amin ng picture yan na nakikipag-inuman siya dati. Pero hindi nagbago ang tingin namin sa kanya. Kasi nag-send din kami. Nakuha natin. Alam niyo po, yung mga taong walang kinakatakutan, yung mga taong malaya eh. May pinapanood nga akong sa YouTube, tsaka sa Facebook, yung tatungkali, yung mga karanasan at mga buhay ng mga ex-convict. Sinabi nung isang ex-convict, nakakalungkot, naging Christian to, naging pastor siya. Nakakalungkot na yung mga nakakulong gusto lumaya. Pero yung mga malaya na walang relasyon sa Diyos, para pa ring nakakulong. Nakakalungkot naman talaga na nasa laya ka pero feeling mo nakakulong ka. So acceptance gives identity. Kapag tinanggap ka,
nagkakaroon ka ng sarili mong identity, hindi natin natatagpuan ang identity sa ginagawa natin para sa Diyos. Makinig tayo hindi natin matatagpuan o natatagpuan ang identity natin dahil may ginawa tayo para sa Diyos. Natatagpuan natin ito dahil sa mga ginawa ni Jesus para sa atin. Amen? Si Lord ang may ginawa kaya meron tayong napala. Amen? Kasi tayo kahit anong gawin natin, kung wala si Jesus, bali wala. Amen? Kapag hindi malinaw ang identity mo bilang anak ng Diyos, hahanapin mo ang value, ang status mo sa kung kani-kanino. Pero kapag alam mong anak ka ng Diyos, hindi mo na kailangan patunayan ang sarili mo sa lahat ng tao. Amen? Alam mo na mismo sa sarili mo, hindi, anak ako ni Lord. Hindi, masama ugali niyan. Oo, masama ugali ko, patuloy pa rin ako binabago. Nagmumura yan, oo, nagmumura ako, pero patuloy pa rin ako nagtatry na hindi na magmura. Dahil tinutulungan ako ng Ama ko sa langit. Problema, hindi mo masabi ako kasi corny. Nahihiya ka. Sinasabi ng misis ko, makapal daw mukha ako. Sabi ko, malakas lang yung loob ko kapag nandito ako sa pulpito. Pero pansinin ninyo pag nandyan ako. Nandun lang ako sa tabi, nandun lang ako sa circle ko. Ang nakadiscover nito si Rodel Tinanong niya ako, Pastor, introvert ka ba? Tapos pinag-exam niya ako. Kaya hindi ko makalimutan, yung pinag-exam niya ako, 80% introvert pala ako. Sabi ko, kaya pala mabilis ako mapagod, mababa yung social battery ko. Alam nyo, hindi mo pwedeng idahilan na mahiyain ka o introvert ka. Pagdating sa identity. Your identity will show who is your God. Meron akong Diyos, tinanggap ko. At siya ang tatay ko, yun ang identity ko. Amen? So wala tayong dapat ikahiya. Nakakahiya mag-pray. Nakakahiya sabihin na anak ako ni Lord. Hindi. No. Dapat mo yung sabihin nang may pagpapakumbaba, hindi may pagmamalaki. Maraming tao naghahanap ng validation. Alam natin yan, usong-uso yan ngayon. Kapag nga hindi mo nabigyan ng validation, magtatampo yan agad Kaya nga yung iba, may mga blankong upuan dito, baka, biro lang. Sabi sa Romans 8:16, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Napakalinaw, ang Holy Spirit mismo ang nagpapatunay sa ating mga puso na tayo anak ng Diyos. Para sa mga biological father, isa sa malaking pangangailangan ng anak natin ay affirmation. Maraming anak ang naghihintay na marinig na proud ako sa'yo, mahal kita, naniniwala ako sa'yo. Mga tatay, baka ito na yung tamang panahon para gawin natin ito. Ako aaminin ko, never ko naranasan to sa tatay ko. Nung bumili ako ng first car ko, kasi maliit yung dati kong sasakyan Nakaganon yung tatay ko sa gate. Nakaganon siya. Bagong opera siya nun sa puso. Nakasampay siya sa gate. Bumusina ako. Tapos binaba namin yung bintana. Sabi ng tatay ko, kanino yan? Sabi ko, sa akin po. Alam niyo yun, yung ganun pakiramdam. Hindi naman ako nagdamdam, pero parang, hindi pala siya masaya. Bakit? Kasi, ang mga tatay natin, kinilala natin o nakilala natin silang strong. Kilala natin silang matigas, matipuno. Hindi natin tinitignan na may soft side yung mga tatay natin. Sabi ko, oo nga, baka mali ako. Baka ako yung mali. Baka instead na binusinahan ko siya, dapat niyaya ko siyang pumasok. Mga ganun. Kaso magpapark na ako nun Alam mo, pasakayin ko siya. So, minsan, mga tatay, isang salita, isang tamang salita o pakikipag-usap lang sa mga anak, yung manggaling sa'yo, mayroong napapagaling na matagal ng sugat na nakatago. Isang salita lang. Subukan natin. Kailangan lang natin talaga ng affirmation. Baka hindi pa natin yan nabibigay o nagagawa. Pangalawa, sa mga spiritual father, walang masama sa mag-correct. Walang masama sa mag-correct.
Pero wag mong kalimutan na sa pagko-correct, may encouragement pa rin nakasunod. Na ipapaalala mo pa rin sa kanila yung mga calling nila. Nakikita yung potensyal, hindi lang ikaw, ipapaalala mo sa kanila every time na i-correct mo sila, na bibigyan mo sila ng discipline, ipapaalala mo rin sa kanila, alam mo ba kung ano ine-expect ng Diyos sa'yo? Alam mo ba kung paano ang disenyo ng Diyos sa'yo? You can correct them, pero remind them also na may plano ang Diyos sa kanila. Ngayon, matapos nating makita ang puso ng Diyos bilang Ama, mahalagang maunawaan natin to. Sabi sa Ephesians 4:3-14-15, ito wala kanina eh. For this reason, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. Ibig sabihin, may pinaghugutan, may pinagkunan ng salita at image ng pagiging tatay. Human fathers are not original concept. They are reflection of the original. Ulit Human fathers are not the original concept. They are the reflection of the original. So kung yung mga tatay natin, may mga pagkukulang, meron tayong nakikitang hindi katulad dun sa ibang tatay, isipin natin na sila inaayos din ng tatay natin sa langit. Amen? Earthly fatherhood is a delegated stewardship meant to point children towards the true Father. Ang mga tatay natin, ang trabaho nila, i-guide at akayin tayo, i-usher tayo para makilala ang totoong Ama sa langit. Amen? So ang ating Ama sa langit, ang tunay na huwara ng pagiging mabuting Ama. Ang mga ama o mga tatay natin dito sa lupa, tinawag hindi para palitan ng Diyos, kundi para ipakita na mayroon totoong Diyos Ama sa langit. Amen? So wag kayong mag-question, bakit ito ang tatay ko? Ang Diyos Ama ang namili sa kanila para sa atin. Tandaan natin yan. Remember si Jesus, may nanay pero walang earthly na tatay. Pero binigyan siya ng Joseph. Bakit si Lord Diyos eh? Pwede niya naman tanong, ba't karpintero binigay mo sa akin? Pero may purpose eh. Nakuha natin? So may purpose yung mga tatay natin sa atin. Amen? Kapag ang isang tatay ay tumanggap sa Panginoon, nagmahal, nagtuwid, nagpatibay ng kanyang anak, ipinapakita niya ang puso ng Ama sa langit. Yun ang pinapakita niya, hindi lang basta pananakit o pang-aabuso. Kung ang Diyos ang modelo ng pagiging Ama, kung ganon, ang tagumpay ng pagiging tatay hindi nasusukat sa laki ng kita, kundi sa lawak ng pusong ipinapakita. Hindi natin pwedeng questionin na mababa sahod, walang kakayahan. No. Paano naging tatay yung tatay nyo? Alam nyo si Patrick kanina kanina ko lang nalaman nyo na, nag-testimony si Kuya Pat. Kuya Patrick, sabi niya, anak po ko ng isang basurero at isang OFW. Bigla niyang sinabi, yung nanay ko po ang OFW. Pak! Nag-strike agad sa akin yun. Bakit? Naging mabuting tatay yun eh. Hindi kinakahiya ni Patrick. Proud ba tayo sa mga tatay natin? O yung mga tatay natin, buisit yun eh. Dapat yun, atakihin yun sa Dapat yan, magka-ingrown tapos matapakan. Ganun ba tayo? Ganun ba tayo sa mga tatay natin? Sana ibang lang tatay ko. Ba? Sana mayaman tatay ko, sana doktor tatay ko. Sabi ko nga, pag nagkaanak kami, sana wag naman masabi ng anak ko na, sana hindi pastor yung tatay ko. Nye. Nakuha po natin. Nandiyan pa tayo. Ngayon, sa mga binasa natin, sa mga pinag-aralan natin, pinakita sa atin yung katotohanan, the Father who adopts us, the Father who assures us, and the Father who affirms us. At kapag tinanggap ka ng Ama, kapag tinanggap na tayo ng Ama, hindi mo na kailangan mamuhay na parang ulila. We are no longer orphans. Marahil may ilan dito sa atin, matagal na nasa simbahan, uma-attend, yung iba nagmi-ministry, pero parang spiritual orphan pa rin, walang security, feeling hindi accepted, takot pa rin. Ngayon, ito yung gusto kong sabihin sa inyo.
Ngayong araw na to, ito yung pinapasabi ni Lord. Kagabi dito ako iyak ng iyak. Kung nandun kayo sa GC ng Thursday, may sinenda kong kanta na talagang sobrang grabe yung iyak ko dito. Paki-flash nga natin. Sabi dito, sige, isa pang pindot. Yan. Hindi ka lang pinatawad. Hindi ka lang iniligtas. Ikaw ay tinanggap. Ang problema ng maraming Kristiyano, hindi kakulangan sa kaligtasan, kundi kakulangan sa pagkakaunawa. Sino sila sa harap ng Diyos? At para sa mga ama natin, sa mga tatay natin, sa mga spiritual fathers natin, ang pinakamagandang regalo na mabibigay natin sa mga anak natin, hindi lang provision, acceptance, pagtanggap. Dahil ang isang anak na alam niya na siya ay minamahal at tanggap ng tatay niya, malakas at confident siyang harapin ng mga susunod na araw. Amen? At kapag nakita nila ang puso ng tatay natin sa langit, mas madali nilang makikilala na nasa tamang tatay sila. Amen? Okay, yung ating earthly father, biological father, hindi sila perfect. Pero remember, we have a perfect dad in heaven. Ang tanong, kung kilala mo ang Diyos, namumuhay ka ba bilang anak o bilang ulila? Check natin yan.